Detalye sa wedding in Spain ni Bea Alonzo at Vincent Co na matutuloy na daw ngayon matapos ang kontrobersya. Isang malaking pasabog ang mabilis na pinag-usapan nitong nagdaang weekend. Ito ay may kinalaman sa binansagang wedding of the year sa pagitan ng aktres na si Bea Alonzo at billionaire businessman Vincent Co. Ang dahilan ng di umano'y pagkakansela ng kanilang kasal sa Spain, ang sinasabing ilang mga kondisyones na idinagdag sa naunang prenup agreement ng dalawa. Ang mga showbiz insiders at ang lumabas na viral legal commentary mula sa isang abogado ay nagbigay liwanag sa isang kasunduan sa prenuptial na tinatawag ng mga netizens bilang life sentence. Ngunit hindi pa man nag-iinit at nagtatagal ang chismis na ito, ay biglang nakarinig ang mga netizens ng isang balitang ikinatuwa naman ng mga fans ni Bea. Matutuloy na nga raw ang kanilang destination wedding sa Spain. Nakita kasi ang ilang post mula sa malalapit na kaibigan at mga kamag-anak ni Bea na masayang magkakasama sa airport, palipad sa kanilang destinasyon. Nag-post na kasi ng litrato ang pamilya ni Bea na may dalang mga maleta at excited nang magpunta ng Spain para sa kanyang kasal. Ang matalik na kaibigan din niya na si Dimples Romana ay kinuha na ang kanyang vacation leave sa morning show na Good Morning Kapatid at nag-post na rin ng selfie kasama ang mister na si Boy at Ami sa airport. Matatagalan din bago makabalik si Dimple sa programa, kaya naman pansamantalang humalili sa kanya si Cheryl Cosim, na veterana na pagdating sa mga morning shows. Gayunpaman, marami ang hindi naniniwala na may dadaluhang kasal ang kaibigan at kamag-anak ni Bea dahil nga isang malaking pasabog ang naiulat nitong weekend tungkol sa prenup agreement sa pagitan nila ni Vincent Co. Dahil alam ng publiko na mayroong nabiling apartment si Bea sa Madrid, naniniwala sila na para hindi masayang ang plane ticket na kanilang binili, gagamitin na lang nila ito para sa kanilang bakasyon at doon sa bahay niya manunuluyan. Wala pang kumpirmasyon o beripikasyon na lumalabas kung ang mga litratong nakita na magkakasama ang buong pamilya ni Bea ay bagong kuha lamang o luma na. Hindi rin daw alam kung ang lugar na pinagkuhanan ng litrato ay sa Manila Airport o sa ibang lugar. Pero para sa mga fans ni Bea, wala silang ibang hiling kundi ang matuloy ang pag-iisang dibdib nila ni Vincent. May ilang mga pagbabago naman daw sa detalye ng kanilang kasal ayon sa mga naunang balitang lumabas. Sa aming naibalita noong una, nakumpirma mula sa ilang mga nakakaalam ng detalye ng kasal na ang Jerez de la Frontera, kung saan matatagpuan ang Williams and Humbert Wineries na part owner ang pamilya ko, ay hindi ang venue ng kasal. Bagkus ito ay gagawin nilang venue para sa wedding party para sa mga guest na gaganapin daw sa May 12. Ang petsang May 16 naman na naunang lumabas sa ilang mga balita ay mali rin. Sa katunayan, mas maaga rito ang petsang napili ng ikakasal. Ayon sa mga sources, May 14 daw ang kasal ni Bea at Vincent at gagawin ito sa probinsya ng Seville. Nasa autonomous region din ito ng Andalusia sa southern Spain, na kilala bilang birthplace ng sayaw na flamenco, tapas at distinct Moorish architecture. Nasa mahigit 1 oras naman ang biyahe mula sa winery nila sa Jerez de la Frontera, papuntang Seville na may layong 104 kilometers kung gagamitan ito ng kotse. Nasa tinatayang 49 minutes lang ang biyahe papuntang Seville kung ang gagamiting transportasyon ay tren, ayon naman sa website ng Rome to Rio. Ito rin daw ang pinakamabilis na mode of transportation mula Jerez. Napaulat nga noong una na hindi matutuloy ang kanilang destination wedding dahil sa ilang mga naidagdag sa prenup agreement nila. Pinag-usapan ang tungkol dito matapos na lumabas ang blind item mula sa isang kilalang abogado na si Wilfredo Garrido na nagdetalye ng mga unconscionable o walang konsensyang kahilingan na inilagay para sa bride-to-be. Ayon sa mga ulat, ang hindi pagkakasundo ay hindi tungkol sa pera o paghihiwalay ng asset, ngunit tungkol sa pangunahing karapatang pantao o personal na kalayaan. Ang pinaka-pinag-uusapang deal breakers na naiulat ay kasama ang custody waiver na nagsasaad kung sakaling magkaroon ng paghihiwalay, otomatikong ibibigay ni Bea ang lahat ng karapatan sa pangangalaga sa kanilang mga magiging anak. Napansin ng mga legal experts
na malamang ay hindi ito maipapatupad sa korte. Ngunit ang pagsasama nito sa prenup ay nagpapahiwatig ng disturbing level of control. Mandatory co-living, isang probisyon na nag-aatas sa dalawa na tumira sa family compound ng mga in-laws, kung saan ito nagpapahiwatig na inaalisan sina Bea at Vincent na magkaroon ng kalayaan na bumuo ng sarili nilang pamilya. At ang ikatlong lumabas na idinagdag sa prenup nilang dalawa ay ang no shouting clause, isang hindi pangkaraniwang prenup rule na nagbabawal sa bride na magtaas ng boses kung magkakaroon ng pagtatalo ang mag-asawa, na inilarawan ng mga kritiko bilang isang pagtatangka na pilitin siyang sumunod sa ididikta sa kanya o di kaya ay baguhin ang kanyang personalidad. Nailagay din daw sa prenup ang paglilimita kay Bea na ipagpatuloy ang kanyang trabaho bilang isang artista. Subalit ayon naman sa ilang mga sources, ang dahilan daw kung bakit mabilis na nagbago ang mga pangyayari ay dahil si Vincent na mismo ang namagitan dito at ipinaglaban ang karapatan ni Bea. Mula rin kasi noong unang mabalita ang pagkakamabutihan nilang dalawa, usap-usapan na ang tungkol sa ginawa ni Vincent na ipaglaban si Bea sa kanyang pamilya. Ayon sa mga lumabas na balita noon, mula na rin mismo sa mga kaibigan nilang dalawa, makikita na mahal ni Vincent si Bea. Kahit sumusunod sa Chinese tradition ang kanilang pamilya, na dapat galing din sa isang Chinese family at mayaman ang mapapangasawa ng co-siblings, nagawa ni Vincent na pangatawanan ang relasyon na mayroon siya kay Bea. Nababalita na rin kasi noon na matagal naghintay si Vincent sa aktres dahil hindi niya natatimingan na single ito. Pero noong makakuha ng pagkakataon, hindi na niya pinatagal pa at nagpakita ng interes sa aktres. And the rest they say is history. Nananatili namang tikom ang bibig ni Bea at Vincent tungkol dito. Nagdulot din ang naunang balita ng malaking debate online. Pinuri ng mga netizens si Bea na nakilala bilang isang self-made billionaire in her own right sa pagpili sa kanyang dignidad kaysa magpakasal sa isa sa pinakamayamang business dynasty sa bansa. Ang ilan din ay nagsabing alam ni Bea ang halaga niya bilang isang tao, kaya nagawa niyang umalis bago simulan ang isang buhay na idinidikta sa kanya. Pero mas maraming humanga sa ipinakitang paninindigan ni Vincent, na ipinakita at ipinaramdam kung gaano niya kamahal at kung gaano kahalaga si Bea sa buhay niya. Pinag-uusapan ngayon ang tungkol sa pagbabasura sa deal breaker clause sa prenup nilang dalawa na napalitan ng mas balanseng kasunduan. Na-void na ang child custody kung sakaling magkahiwalay sila dahil wala itong bisa sa ilalim ng ating batas. Ang pagtira ng mag-asawa ay maaari na rin sa pipiliin na lang private residence at magkakaroon ng independence si Bea sa pagbuo ng kanyang sariling pamilya. Maging ang pag-arte niya at pagpapatuloy na gawin ang proyekto sa GMA ay hindi na rin tututulan ng pamilya. Inaabangan naman sa mga susunod na araw ang litrato ng kanilang Spain wedding na magpapatunay na naayos nila ang problema at nagawa ng paraan ang kumakalat na idinagdag sa prenup agreement na walang kinalaman sa usapin ng ari-arian. Mga ka-showbiz peeps, ano naman ang inyong reaksyon sa ating istorya ngayon? Share your thoughts in the comments section below.